ang nabanggit po dito ay 195 officers were dismissed over the 6-year period. Ang tanong ko po, Mr. President, bakit ngayon nyo lang po pagkakaloob yung 1 million samantalang na-dismiss na po ito pong 195 officers? I do not have the records. Sir, Wala po kayo. hindi ako Polcom. So, hindi ko alam yan. But being the former president, sir, you have this I know that capacity. some policemen were dismissed. Because it was promised by you that you will, sabi niyo po ay sagot niyo silang lahat. But unfortunately, ito po nga po, nakita po natin, nagre-react na po ang PNP. And ang feeling po nila ay they were left alone, Well, Mr. President. if you're citing the records, then I would admit it. Na yun, totoo yan. Yes, I agree with that. Walang problema. Sinabi mo eh. Hindi, I agree with that, Mr. President. But my question is, bakit po natin silang napabayaan katulad po nito? Sagot niyo po sila. Pero 195 na na-dismissed, 398 cops facing dismissal, 1,286 dead, at yung iba po ay wounded. Were we able to help them, Mr. President? Well, alam mo, sir, if you work for a government, there are rules to be followed. It is not just because you are a policeman that you're always correct. It is not safe to say that you are a mayor that you are always correct, that you rule the city by your own. Maraming nagkakamali, and there must be a reason for their dismissal. There cannot be a dismissal without a lawful ground. Kung napaalis yan, sir, meron talagang kasalanan. Hindi mo pwedeng basta i-dismiss mo lang yung pulis. But Mr. President, you Pero ako, pro-police talaga ako. Yes. Pinoprotektahan ko talaga ang pulis. I understand, Mr. President. But you made the promise, Mr. President, that sagot nyo sila. Sagot ko. And yun po ang problema natin, Mr. President, Mr. Chairman, that after 6 years, ngayon lang po tayo magbibigay ng tulong para po sa kanila. Hindi. The record will show, Mr. President. Hindi mo, yan ang record. Hindi, walang record ng bigas, pati pera, No, Mr. President. binigay ko What sa I'm trying to pamilya say, nila. The record will show that wala pong tulong, natanggap ang lahat ng ito. Hindi po ako nagsasalita nito, Mr. President. Ang nagsasalita po nito ay si Chief PNP Marbil. Alam mo si Marvin, you remind him, hindi nakalista yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng polis, pera, enrollment ng mga bata. Hindi nakalista dyan. You Mr. President. remind that Marvel to Mr. President, use your... ang binabanggit po natin dito ay tulong na legal. Huwag kang Also- maniwala dyan kay Marvel. Wala ka dyan. Okay, we will be but sige po, punta po tayo sa susunod, Mr. President. Mr. President, Mr. Chairman, I would like to show a video. And later I'll be asking the former president to answer some queries from this representation. Hindi. Sir, So, sandali lang. Yes, I'm sir. not trying to be smart alert. I'm sorry if I'm overdoing. Hindi, it's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really, hindi ko sinasadya yan. Opo. I respect I was once a member of Congress. Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa kriminal. We understand that po, Mr. President. And thank you for that. Pakita lang po natin yung video, Mr. President. Noong August 23, 2016, doon po sa Committee on Human Rights and Committee on Justice, binanggit po dito yung reward system. At sinabi po ni former Chief PNP, Gerald Bato, tungkol doon po sa reward system. I want to show this video clip, Mr. Chairman. Please. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol doon sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo, diretsyo ni Pangulong Duterte, ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala
ng ating mga kababayan na mga drug pushers? Kasama po ba ang mga pulis dito sa Pabuya? Sir. Wala pong pili yung ano. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya'y nahuli, yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na ino-offer ng Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho, Your Honor. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take charge diyan sa pagdi-distribute. Basta ang last na nasabi niya sa akin is 5 million yung drug load talaga. Yung malalaking drug load, 5 million ibibigay niya. So depende dun sa kanilang anatomy kung saan yung Kung mas nasa taas, mataas. mas mataas. Pag sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaari yung 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun, Your Honor. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigyan kami ng awards. O kung talagang meritorious, pwedeng meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Meron po kami sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, Your Honor. Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi po ako, hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse niyan? OP? Tanungin ko po si Presidente, Your Honor. Siguro pwede tayo makahingi niyan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Meron pong gustong Mr. Chairman, Mr. President, will you confirm that the Office of the President humingi po ng mataas na budget para po sa reward system? That's correct. Lalo na if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang pipinance niyan. Walang pera ang pulis na mag-follow up kung saan dinala yung victim, kung they have to spend money or else you end up with nothing. And sometimes pag yung time limit na binibigay ng kidnapper hindi na masunod, pinapatay nila. That's why it's a race against time. Kaya ako, pagka ganito, bas kung na presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa Sir, pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga... Mr. President, binanggit po natin, isa sa mga pronouncement din po ninyo, that in no matter, sabi niyo po, that you won't apologize to the thousands of people who died and families who suffered because it is your belief that it's worth killing drug addicts and pushers. Dahil nga sa sinabi niyo rin yung don't destroy my country because I will kill you. Nabanggit niyo po ito, Mr. Yes. President. And Correct. would you also agree with me, Mr. President, that there are so many forms and ways how to destroy a country? Again, sir? There's a lot of ways to destroy our country. Is it correct? There's a lot of ways, Mr. President. Maraming paraan para wasakin po ang ating bansa. Of course. Di ba? Hindi lamang po ang pagsukpo sa illegal drugs. As a Yes. matter of fact, Mr. President, Rebellion. yes, correct. Yung pong tinatawag po nating economic saboteurs, Mm. yung pong mga sumisira ng ating kalikasan, yung mga nagpapasok ng mga illegal, yung mga smuggling sa ating pong mga costume, yung pong mga droga na pinapasok, yung mga illegal na bigas, yung pong mga asukal at iba pa. And at the same time, Mr. Chairman, yung corruption also. And at the same time, Mr. Chairman, ito pong tinatawag nating conniving with the different enemies.
These are forms and elements in destroying our country. Mr. President, your pronouncement that don't destroy my country because I will kill you. Does this pertains to all of these elements, Mr. Hindi naman. Sir, I was really particularly worried because yung droga kasi ang target yung mga bata. Hindi tayo. Ang droga na distribute dyan sa mga high school, dyan sa mga ano, kung ang next generation ng Pilipino, puro bangag, marami nakikita mo dito, marami ng mga opisyal natin sa gobyerno, nakikita mo mga bangag. Alam mo na kung sino ang bangag. Pinatawag nila, kaya ako, sir, I'm just being, I was being a father. Talagang galit ako sa kriminal. Yes. And would you Naggalit ako sa kriminal. and would you agree with me, Mr. President, that dun po sa inyong war on drugs, yung mga reported, majority of those that were reported killed on war on drugs, were not really all drug addicts and pushers. Would you agree with me? Well, because some of those who are really Collateral. in trafficking are not marunong eh. Those in trafficking sa drugs, may utak yun. Yun sila ang nag-traffic ng drugs. And they avoid taking drugs because alam nila na kung malulong sila sa droga, hindi na nila magamit yung utak nila. Mr. Kaya, President, yung yes. sinabi nila na hindi lahat drogista, tama yun. Yung Pero ito po ay mga collateral damage. Sabi nga po, shit happens eh. Di ba? Sabi ni Gerald Bato. So, if ever that meron pong collateral damage, meron pong mga shit happens, will you consider this as a failure of the war on drugs? Hindi that. I would say that it was a maybe unnecessary death, but a collateral damage is recognized, if not, hindi naman sinasadya eh. Kaya yung in one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 yung nagluluto. Pero yung 4 na in-check na talagang pinatay ko. Sinadya mo talang patmatayin. Mr. Chairman, Mr. President, is that a Admission, yes. admission that you Oh, killed them? Lumaban po sila? Or pinatay nyo silang walang laban? sinabi ko sa kanila, Hindi, sir, Mr. President, pinatay nyo po ba siya ng walang laban or lumalaban po sila? hindi, lumalaban. Kasi, So- kasi pag rate, siyempre, agawan ng kung anong mapupulot nila, lumalaban, pero I would say that hindi naman lahat malaban na mayroong tit for tat. Meaning to say, kung may M16 yung police, may M16 sila. That would be an impossible scenario. Pero kung lumaban, pasensya tayo. Ako sinabi ko, o mayor ako, do not do it. Do not do it because I will kill you. Kung yung naabutan ko doon, kagaya ng 4 na inchik, talagang pinatay ko. On another topic, Mr. President, si Garma po ay nagkaroon po siya ng affidavit at sinabi po niya na meron pong double model na 3 levels of payments. Meron po siya sinasabi sa affidavit niya eh. Ang sabi niya, yung first suspect is killed. Ang binabayad daw po ay 20,000 to 1 million. At sa second level naman po, ang sinasabi niya yung co-plan, yung pong plan na pinapan po yung planned operation. At yung third daw po ay yung pong refund ng operational expenses. Ito po ba sinasabi ni Colonel Garma na pag binabayad doon sa mga namamatay na 20,000 to 1 million, which, by the way, corroborated by the testimony of Tata and Andy, is true?
Correct. Mr. President, in some interviews you have mentioned that, and you have spoken about the reward system. And sinabi nyo, patay o buhay? Patay, better. Buhay, okay lang. Correct. Yes, so ibig po sabihin ay mas okay sa inyo kapag patay. Mas maganda kung patay, sir. Come again, sir.